Tanggapin o itakwil? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo. Chapter 21, verses 33 to 43, 45 to 46. Ang ating gospel ay isa na namang talinhaga na kwento ni Jesus. Tungkol ito sa isang may-ari ng ubasan. Sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Sa ating talinghaga, ang may-ari ng ubasan ay nagsisimbolo sa Diyos. Ang ubasan ay ang tao o ang Israel. At ang mga inupahan niyang magsasaka, ito ang mga leader, mga pare o mga pariseyo. Nang dumating na ang panahon ng pag-aani, ay may kinausap ang may-ari ng mga tauhan, mga servants, upang kunin ang kanilang bahagi sa ani. Ngunit ang mga tauhan na ito, ang mga servant na nagsisimbolo ng mga propeta, ay hindi tinanggap ng mga magsasaka. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. At dahil hindi tinanggap ng mga magsasaka ang mga tauhan, nagdesisyon ang may-ari na ipadala ang kanyang sariling anak. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, hinagi sa labas ng ubasan at pinatay. Ang gospel natin ngayong araw na ito ay nagsasabi sa atin kung ano ang mangyayari kay Jesus. Na siya ay hindi tatanggapin ng mga leader, ng mga pariseyo, ng mga pari. Siya'y pahihirapan at siya'y papatayin. Ngunit ang ating gospel ay nagbibigay din sa atin ng isang mahalagang pagpapaalala na lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Diyos. At hindi natin dapat angkinin ang mga ito. Maraming binigay sa atin ang Panginoon tulad ng ating pananampalataya, ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating mga gawain sa simbahan, at kung ano-ano pa. Dapat nating alalahanin na lahat ng bunga sa iba-ibang aspeto ng ating buhay ay dapat binabalik natin sa Panginoon. Dapat ito ay magbibigay ng pagpupugay para sa kanyang banal na pangalan. Sa ating gospel, si Jesus ay hindi tinanggap. Siya ay tinakwil. Ngunit pagdating ng panahon, siya pa rin ang naging pundasyon ng ating pananampalataya. Ang sabi nga sa Aklat ng Awit ay ito, ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kaibigan, ngayong panahon ng Kwaresma, dapat tayong magnilay sa tanong na ito. Si Kristo ba ay tinanggap ko na sa aking buhay o tinakwil ko siya? Sa ating pagtanggap kay Jesus, ang ibig sabihin nito ay lahat ng aspeto ng ating buhay ay inaalay natin sa Kanya, sapagkat lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Diyos. Pag-isipan mo nga yan, tinanggap mo na ba siya o tinatakwil mo pa rin siya? Kaibigan, na-bless ko ba ng pagninilay na ito? Paki-like mo naman, paki-share mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao.